Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2471 patayin. Siyempre, dahil din sa lihim na kaharian na ito, tutal, ito rin ay sadyang itinatago ng malalakas para sanayin ang mga henyo ng nakababatang henerasyon. Ang mga maaaring sumali sa lihim na kaharian na ito ay pawang mga super henyo ng Demon God Divine Domain. Karamihan sa kanila ay pagkakakilanlan ng mga banal na anak. Kahit na ang ilan ay hindi mga banal na anak, ngunit mayroon din silang katulad na mga talento. Ang ganitong uri ng tao ay tinatawag na isang quasi-holy son. Tahimik na naghihintay ang lahat. Sa isang kalabog, sa wakas ay bumukas ang pinto. Ang tarangkahan ay gawa sa ilang misteryosong material, at hindi imposibleng pilitin itong sirain, ngunit ang mensahero na ipinadala ng Diyos ay nakaistasyon dito sa buong taon. Kung talagang may gumawa nito, natatakot ako na sila ay papatayin bago sila magsimulang kumilos. Kaya, sa pamamagitan lamang ng paghihintay sa pagbukas ng pinto makapasok ang lahat. Tara na, pasok na rin tayo. Sinabi ni Yezuan kay Chanho, at humakbang silang dalawa at naglakad patungo sa gate. Sa oras na ito, ang isipan ng lahat ay pumapasok sa walang katulad na lihim na kaharian, at walang sinuman ang nag-isip tungkol dito, maliban sa Heavenly Tiger. Kapag dumating ito sa sandaling ito, mas naging excited ang Heavenly Tiger. Bagamat maraming tao ang labis na nasasabik sa oras na ito, alam ni Yezuan kung ano ang dahilan ng pananabik ni Chanho. Ang Porma Sion ay na-activate, at sina Yezuan at Chanho ay direktang na-teleport sa lihim na kaharian na iyon. Medyo marami na ang mga taong kasama nila, ngunit karamihan sa kanila ay agad na umalis sa kinaroroonan nila at sumugod. Hindi ito ang unang pagkakataon na nabuksan ang Peerless Secret Realm na ito, napakaraming tao ang nakapunta narito noon, at natural na marami rin ang may mapa na iniwan ng mga nauna sa kanilang pamilya. Gayunpaman, mayroon pa ring mga tao na tumakbo sa harap ng Heavenly Tiger nang hindi alam kung sila ay buhay o patay. Haha, hipon anak, sana makapulot ka ng basura sa Peerless Secret Realm, ingat ka, huwag kang mahulog sa loob. Sinulyapan ni Chanho ang lalaki, ngunit hindi nagsalita, sa halip ay tumingin kay Yezuan. Bahagyang tumanggo si Yezuan, at nagsabi lang ng isang salita, patayin. Panipi, oo, boss, ang mga tigre ay gumagalaw. Simula nang dumating siya sa Peerless Secret Realm, biglang gumalaw ang Heavenly Tiger na hindi pa nagsasalita at hindi nagtatanong ng kahit ano. Boom! Ganap na pagdurog, ganap na spike. Sa talento ng pagsasanib ng batas, at lalo pang nalinang ang super magic power na ibinigay sa kanya ni Yezuan, ang lakas ng Heavenly Tiger sa oras na ito ay hindi kayang tiisin gaya ng dati, at ito ang una sa clan, ngunit hindi ito nabura, ngunit ito ay talagang nilalaro. Kaya lang, lakas lang ng suntok, at nahulog na ang nagsalita. Chanho, anong gusto mong gawin? Biglang kumilos si Chanho, na ikinagulat ng mga kasama ng lalaki. Sa kanilang pagmuni-muni, ang Chanho ay isang pag-iral lamang na maaari lamang mang-api sa mga mahihina. Sa harap ng kanilang mga banal na anak, si Chanho ay palaging nang ahas na hindi lumaban, syempre, wala siyang lakas upang labanan. Ngunit ngayon, bakit ang Heavenly Tiger na ito ay naglakas loob na sumabog at manakit ng mga tao? O kahit direktang pinugutan ng ulo ang isang banal na anak. Kahit na ang lakas ng banal na anak ay hindi masyadong mahusay, ito ay isang banal na anak pagkatapos ng lahat, at siya ay isang taong kasing haral ng kanilang katayuan. Ano sa tingin ko? Wala akong gustong gawin, gusto ko lang hiramin ang buhay mo para magsaya. Malumanay na sabi ni Chanho, at habang nagsasalita, naglakad na siya patungo sa mga taong iyon. Tahimik na pinanood ni Yezuan ang mga galaw ng Heavenly Tiger, naghihintay si Yezuan. Naghihintay na patayin ng Heavenly Tiger ang lahat ng taong ito. Masasabing kung hindi man lang ito magagawa ng Heavenly Tiger, natatakot ako na mahirap itong linangin. Chanho, manggahas ka. Lahat tayo ay mga banal na anak, kung papatayin mo kami, hindi ka ba natatakot na papatayin ka ng aming mga ninuno? Heavenly Tiger, huwag mong isipin na ang iyong ama ay isang Heavenly Dragon Divine General at kayang gawin ang anumang gusto niya. Ako ay katumbas ng banal na anak, at ako ay isang buhay sa ilalim ng espesyal na pangangalaga ng Divine Lord. Natatakot ba ang mga taong ito?
Pagkatapos ng lahat, pinatay ng Heavenly Tiger ang kanilang kasama sa isang galaw. Ganoong karanasan, hindi pa nila naranasan, sa kanilang mga mata, ang Heavenly Tiger ay palaging kasing kahulugan ng kahinaan at pananakot, ngunit ngayon, ang Heavenly Tiger ay nang ahas na pumatay ng isang tao, na hindi nila maisip. Anong kalokohan, hulihin mo siya, maglakas loob na pumatay ng tao, ibaba mo muna siya. May sumigaw, at ang mga taong ito ay agad na nagtayo ng isang pormasayon, na handang makipaglaban sa Heavenly Tiger. Medyo kinakabahan pa rin si Chanho sa sandaling iyon, kung tutuusin, ang kailangan niya ay harapin ang ilang malalakas na tao ng mag-isa, ngunit ang ganoong karanasan ay hindi pa niya nararanasan. Gayunpaman, nang lumingon si Chanho at nakita si Yezuan na nakatayo sa likuran niya na parang isang dumaraan, agad siyang napuno ng lakas. Dahil naniniwala si Chanho na hanggat nandoon si Yezuan, wala siyang hindi magagawa. Sabay na tayo, baka maghintay pa ako ng maraming trabaho. Bahagyang sinabi ni Chanho, nabunyag na ang batas ng higanteng hipon sa likod niya. Hanapin mo si kamatayan. Galit na umungol ang mga lalaki at sabay na sumugod patungo sa Heavenly Tiger. Boom! Dumagundong. Sa isang iglap, naging mahigpit ang labanan. Ngunit si Yezuan ay nanunood lamang mula sa gilid, at hindi niya sinasadyang kumilos. Sa sandaling ito, walang gaanong tao dito, at karamihan sa kanila ay umalis kaagad sa sandaling lumitaw sila, dahil kung ikukumpara sa labanan ng Heavenly Tigers, ang espesyal na pamana sa Peerless Secret Realm ay mas makakaakit sa kanila. Hindi nagtagal ang laban, bagamat medyo lumaban ang Heavenly Tigers, ngunit sa huli ay natalo nila ang grupo ng mga tao, 5 sila, ngunit sa sandaling ito, mayroon ng 2 tao na nanatiling tikom ang bibig ng tuluyan. Ang natitirang 3 ay nakaluhod na sa lupa sa sandaling ito, patuloy na yumuyuko sa Heavenly Tiger at nagmamakaawa para sa awa. Nakita rin nila na ang Heavenly Tiger sa oras na ito ay hindi na ang Heavenly Tiger na binubuli sa kanila noon, at ang Heavenly Tiger sa oras na ito ay hindi lang sobrang makapangyarihan, kundi napaka-decisive din. Natakot sila, kaya humingi sila ng awa, ngunit naalala nilang lahat na humingi ng awa sa oras na ito, ngunit huli na ang lahat. Hindi nagdalawang isip si Chanho, at direktang binaril at pinatay ang mga taong iyon. Matapos gawin ang lahat ng ito, bumalik si Chanho sa tabi ni Yezuan. Casual na ikinaway ni Yezuan ang kanyang kamay at direktang nilamon ang mga bangkay ng mga taong iyon, at pagkatapos ay tumingin kay Chanho at sinabing, ano ang susunod kong gagawin, dapat mong maunawaan, tama. Panipi, tumanggo si Chanho at mariing sinabi, boss, naiintindihan ko, basta ang taong nagpahiya sa akin ngayon lang, walang iwanan. Panipi, well, since naiintindihan mo, sige, hihintayin ko ang good news mo. Ikinaway ni Yezuan ang kanyang kamay, bahagyang yumuko si Chanho kay Yezuan, tumalikod at humabol pasulong. Ang direksyon na kanyang iniwan ay ang direksyon kung saan umalis ang mga taong iyon. Sa oras na ito, medyo nasisiyahan pa rin si Yezuan sa kanyang puso, hindi lang dahil pinatay ni Chanho ang mga taong iyon gaya ng inaasahan ni Yezuan, kundi dahil din sa performance ni Chanho ngayon lang. Nilamon ni Yezuan ang mga bangkay na iyon sa harap ng Heavenly Tiger, bagaman sa panlabas na anyo ay tila kinuha ni Yezuan ang mga bangkay na iyon, at hindi niya masabi kung ano ang ginawa ni Yezuan. Ngunit dahil nakita ni Chanho ang mga galaw ni Yezuan, hindi lang siya nagtanong, ngunit wala man lang siyang pagdududa, kahit sa puntong ito, medyo nasiyahan si Yezuan. Kabanata 2472, isang banal na hayop ay natagpuan. Hawak ni Yezuan ang fragment ng batas ng Heavenly Tiger sa kanyang kamay, at may bakas ng espesyal na induction sa pagitan ng dalawa, kahit na ang saklaw ng induction na ito ay limitado, at ito ay hindi masyadong malayo. Gayunpaman, at least sapat na ito sa Peerless Secret Realm na ito. Kaya hindi mag-aalala si Yezuan na hindi siya mahanap ni Chanho. Pagdating sa Peerless Secret Realm na ito, syempre hindi maaaring pumunta si Yezuan para lang sanayin ang Heavenly Tiger. Sa sandaling ito, sinimulan na ng Heavenly Tiger ang kanyang aksyon, kaya natural na kailangang simulan ni Yezuan ang kanyang sariling aksyon. Medyo naantig pa rin si Yezuan sa tinatawag na pamana sa walang katulad na lihim na kaharian na ito, kahit na hindi niya alam kung ano ang mana, ngunit mas mabuting hanapin ito ng mag-isa kaysa hanapin ito ng iba.
Kaya sa sandaling ito, nakilala rin ni Yesuan ang isang direksyon at nagmamadaling sumulong, dahil ang Peerless Secret Realm na ito ay tatawaging pagsubok, at ito ay isang lugar ng pagsubok kung saan nakatago ang mana, kung gayon natural, imposibleng maging napakapayapa at simple. Hindi pa nakakalayo si Yesuan bago niya narinig ang tunog ng matinding labanan, at nang lumapit si Yesuan para tingnan, nalaman niyang kinukubkob ng 5 banal na anak ang isang banal na hayop. Ang banal na hayop na ito ay napapaligiran ng mga apoy sa buong katawan nito, at sa bawat paggalaw niya, ang apoy na ito kung minsan ay tumataas sa kalangitan, at kung minsan ay nagiging iba't ibang anyo, at mayroon talaga itong isang tiyak na antas ng autonomiya. Nakikita ni Yesuan na ang mga pagkilos na ito ay hindi kontrolado ng banal na halimaw na iyon, ngunit talagang ang reaksyon sa sarili ng mga apoy na iyon. Kakaiba, hindi kaya ang apoy ng banal na hayop na ito o ibang uri ng buhay? Medyo naguguluhan si Yesuan, at kasabay nito, sinabi niya sa system, detect this divine beast. Gusto kong makita kung ano ang espesyal sa kanya. Panipi, ding, system prompt, target designation, flame nitrogonite. Isang grado ng inferior god realm, mga espesyal na kakayahan, cyclic divine fire. Ang flame beast at ang apoy sa itaas ng katawan nito ay dalawang buhay na magkakasamang nabubuhay bilang isa, ngunit sila ay may parehong isip at may katawan, kaya mahigpit na nagsasalita, maaari itong ituring na isang banal na hayop. Bahagyang natigilan si Yesuan nang makita niya ang pagpapakilalang ito, isa talaga itong symbiotic na divine beast. Hindi dahil hindi pa ito narinig ni Yesuan, ang symbiotic na banal na hayop. Not to mention the symbiosis of 2 bodies, even if it is a 3-body problem or a 4-body problem, it is not nothing. Ngunit ang mga symbiotic na hayop na kilala ni Yesuan noon ay ang lahat ng parehong uri ng mga anyo ng buhay, halimbawa, mayroong isang symbiotic na hayop na tinatawag na 2 ulo na aso, na isa ring symbiotic ng 2 katawan, na may 2 ulo bawat isa ay may sariling kakayahan sa pag-iisip, ngunit nakikibahagi sa isang katawan. Gayunpaman, ang symbiosis ng Divine Beast at ang apoy ay ang unang pagkakataon na nakita ito ni Yesuan. Ang symbiosis sa pagitan ng Spirit God Clan at ng Divine Beast ay talagang hindi nakita ni Yesuan dati. Sa sandaling ito, pinalibutan ng 5 tao ang banal na hayop at patuloy na umaatake. Ngunit hindi ito makakamit ng maraming tagumpay, o mapipigilan man lang. Pagkatapos ng lahat, ang mga hayop na symbiote ay kadalasang may mga espesyal na kakayahan, kahit na sa parehong kaharian, maaari nilang samantalahin ang ilang mga pakinabang, pabayaan na harapin ang mga kaaway na mas mababa kaysa sa kanilang sariling kaharian. Sa pamamagitan ng sistema, alam na ni Yesuan na ang mga taong kumukubkob sa mapang-akit na nitrogen beast na ito ay ang 5 superior god emperors. 2 sa kanila ang pinakamataas na high-grade na god emperors, at dahil dito halos hindi sila makakalaban ng flame beast. Pero kung magkakaganito, natatakot ako na baka hindi na makayanan ng 5 sa huli. Iyon kapatid na lalaki doon, mangyaring tumulong, pagkatapos patayin ang banal na hayop na ito, ako ay magpapasalamat. Hindi itinago ni Yesuan ding ang kanyang anyo, kaya sa sandaling ito, siya ay natuklasan na ng isang tao. Medyo natuwa si Yesuan nang marinig niya ang mga salita ng taong iyon. Sa puso ni Yesuan, ano ang pinagkaiba nila sa mapang-akit na nitrogen beast na ito? Hindi ba lahat sila ay mga banal na hayop, ngunit ang ghost fire nitrogen beast na ito ay hindi maaaring mag-transform sa hugis. Tinawag ng Divine Beast ang kanyang sariling clan na isang Divine Beast, at ang pakiramdam na ito ay naging kakaiba kay Yesuan. Gayunpaman, hindi tumulong si Yesuan. Ang 5 banal na anak na iyon ay walang kinalaman sa iyo Yesuan. Kung talagang may relasyon sila, ito rin ay natural na pag-alit na relasyon sa pagitan ng sangkatauhan at ng banal na hayop. Hindi sinamantala ni Yesuan ang apoy para pagnakawan at palihim na atakihin sila sa sandaling ito, mabuti na ito, at umaasa pa rin siya kay Yesuan para tumulong. Paano ito? Si Yesuan ay tahimik na tumabi, hindi kumibo, hindi umalis, tahimik na nanunood sa labanan ng mga taong iyon. Nang makita ng 5 banal na anak ang reaksyon ni Yesuan, naisip nila na gusto ni Yesuan na umani ng mga benepisyo, kaya agad silang sumigaw ng malakas kay Yesuan, "Brother, ang Divine Beast na ito ay hindi isang Guardian Divine Beast, at walang mga kayamanan na makukuha,
mangyaring hilingin din sa aking kapatid na tulungan tayong patayin siya, kapag tayo ay nakaahon sa gulo, doon tayo magiging mabigat. Panipi, tulungan sila. Tulungan ang 5 banal na anak na ito na patayin ang mga banal na hayop sa harap nila. Imposible, para kay Yesuan, kahit na mamatay ang Holy Son of the Demon God Divine Domain, hindi magkakaroon ng kalahating awa si Yesuan, dahil habang mas namatay ang Holy Son of the Demon God Divine Domain, mas magiging maganda ito para sa Kunlun Divine Domain. Tulad ng sinasabi, ang iba't ibang paraan ay hindi nagsasabuatan sa isa't isa, hindi banggitin, si Yesuan at ang mga taong ito ay hindi magkatulad na lahi. Paano nila maaalala ang kanilang buhay o kamatayan? Sa makatuwid, si Yesuan ay tahimik lang na nanunood, nagpatuloy ang labanan, habang lumilipas ang panahon, ang 5 tao ay mas mahirap labanan, nang makitang si Yesuan ay walang balak na kumilos, sa wakas, ang pinuno ay sumigaw, umalis. Panipi, nagtakpan ang 5, mabilis na humiwalay sa labanan, at tumakas sa malayo. Kung talagang tulad ng sinabi nila, ang banal na hayop na ito ay hindi isang tagapag-alaga na banal na hayop, kung gayon, kapag sila ay umalis, ang banal na hayop na ito ay tiyak na hahabulin, ngunit ang resulta ay hindi ganito, ang 5 tao ay tumakas, ngunit ang banal na hayop ay hindi kailanman umalis sa kanyang posisyon. Bahagyang nalito ang bibig ni Yesuan, ang mga taong ito ay talagang gustong itago si Yesuan sa lahat ng panahon. Natatakot ako na kung gagawa lang sila ng hakbang mula kay Yesuan, sila ay gagamitin lamang bilang isang sakripisyo ng mga ito, at sila ay isakripisyo sa ilalim ng mga kuko ng banal na hayop na iyon ng walang kabuluhan, ngunit hindi sila makakakuha ng anumang mga benepisyo, hindi pa banggitin, at sila ay pagagalitan pa bilang mga tanga. Anong masamang balak? Sa sandaling ito, pagkatapos umatras ng 5 tao, hindi sila lumayo, ngunit tumingin kay Yesuan mula sa malayo, at ang isa sa kanila ay sinaway pa si Yesuan, "Anak, hinihintay kitang tumulong, bakit ka naantala?" Panipi, hindi sinasadya ni Yesuan na bigyang pansin ang 5 banal na anak na ito, ngunit nakikita niya na ang 5 banal na anak na ito ay hindi makatwiran, ngunit medyo galit pa rin siya sa kanyang puso. "Bakit kita tutulungan?" Malumanay na sagot ni Yesuan, "Hindi ko alam," sumagot si Yesuan sa kanila. Ibig sabihin, handa siyang gumawa ng isang bagay sa kanila. I'll ask you to help, that's the look at you. Alam mo ba kung sino kami? Kung maglakas loob kang suwe ng utos namin, parang ayaw mo nang mabuhay. Ang nangingibabaw na banal na anak ay halatang gustong gamitin si Yesuan at isakripisyo si Yesuan para makamit ang kanilang mga layunin, ngunit hindi siya pinatay ni Yesuan sa kamatayan, at hindi ito mapapatawad sa kanilang mga mata. Gayunpaman, hindi si Yesuan ang ayaw mabuhay sa ngayon, kundi sila. Hindi nag-abala si Yesuan na makipag-usap sa kanila ng walang kaparirikon, at sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, ang divine sword sa kanyang kamay ay agad na nasuspine sa hangin. Sa magic power ng 1 hanggang 10,000, hindi na kailangan ng karagdagang konsumo, at walang cooldown time, natural na gagamitin siya ni Yesuan bilang pangunahing paraan ng pag-atake. Siyempre, kung ang kakayahang ito ay patuloy na gagamitin sa maikling panahon, ang kapangyarihan ay lubos na mababawasan. Kabanata 2473, Kakaibang Kayamanan. Ang Divine Sword ay nakabitin sa himpapawid, patuloy na naglalabas ng malakas na liwanag, at ang dulot ng liwanag na iyon ay isang makapigil hiningang kapangyarihan, na nagpapataas ng ulo sa banal na anak na nagsalita ng hindi sinasadya. Ngunit sa sandaling ito, hindi namalaya ng taong ito na inilipat na ni Yesuan ang kanyang layunin sa pagpatay sa kanila, at naroon pa rin siya at sinabi kay Yesuan na buong pagmamalaki, "Hindi masama, ito ay isang magandang espada, ibig mo bang gamitin ang banal na espada na ito bilang paghingi ng tawad, ngunit isa lamang, paano natin ito mahahati?" Panipi, paumanhin. Masyado bang kumpiyansa ang lalaking ito? Hindi nag-abala si Yesuan na bigyang pansin, at ikanaway ang kanyang kamay, at sa isang iglap, nakita niya na ang Divine Sword ay bahagyang nanginginig, at natakpan na nito ang buong kalangitan, at ito ay na-activate sa isang espesyal na Divine Power na naging 10,000, at 10,000 Divine Killing Swords ay kaagad sa buong kalangitan. At sa sandaling lumitaw ang mga banal na espada na ito, agad silang nahulog ng may putok. Boom! Dumagundong.
Dumagundong. Ang biglaang pag-atake ay medyo natigilan sa 5 tao, kahit na hindi lahat sa 5 tao ay napakatanga. Naramdaman nilang walang gagawin si Yesuan sa kanila. Ngunit gayon paman, mayroong 2 powerhouse ng 9-rank pick God Emperor realm sa kanila, kaya hindi nila naramdaman na si Yesuan ay talagang nang-ahas na magdeklara ng digmaan sa kanila. Nakakalungkot na hindi kumilos si Yesuan ayon sa kanilang mga ideya, hindi man lang siya umimik, at ginawa niya ito nang sabihin niya ito. Damn it! May galit na bamulong, at kasabay nito, ang ilaw ng Dao ay nagliwanag na, sinusubukang hadlangan ang pag-atake ng Divine Slayer. Ito ay tulad ng isang pag-atake na parang ulan, ang bawat isa ay may isang malakas na kapangyarihan sa pag-atake na hindi mas mahina kaysa sa katawan ng espada na pumapatay ng Diyos, at ang espada na pumapatay ng Diyos ay napabuti na ng hindi mabilang na beses pagkatapos ng 2 promosyon na ito, kahit na ito ay isang sword shadow raid lamang, ang kapangyarihan ay napakahusay. Boom! Ang isa sa pinakamahinang Saint Sons body shields ay nasira, at sa isang iglap, hindi bababa sa daan-daang Divine Sword clone ang tumutok sa kanya. Poof! Poof! Ang tunog ng isang espada na tumutusok sa katawan ay patuloy na dumarating. Sa isang galaw lang, isa sa 5 tao ang namatay on the spot. Ang mga mukha ng iba pang 4 na tao ay lubos na nagbago. Siyempre, sinuri nila ang paglilinang ni Yesuan gamit ang kanilang banal na pag-iisip, ngunit ang nakikita nila ay ang God Emperor realm lamang. Sa makatuwid, nang-ahas silang maging napakayabang dahil sa kanilang mga puso, kahit na si Yesuan ay isang 9 na ranggo na pinakamataas na antas ng God Emperor realm, na nakaharap sa 2 banal na anak na 9 din ang ranggo na pinakamataas na God Emperor realm, hindi ito magiging ganoon kadaling manalo, o sa halip, walang pagkakataon na manalo. Ngunit paano nila nalaman na si Yesuan, ang rurok ng ika-9 na ranggo ng Divine Emperor, ay may titulong permanenteng kagalang-galang na pre-crown, kasama ng lahat ng uri ng paraan, lalo pa ang pakikitungo sa kanilang 5, kahit na siya ay isang powerhouse ng 3rd grade inferior God Venerable Realm, may pagkakataon pa na siya ay mapatay ni Yesuan sa 1 segundo. Sa sandaling ito, biglang sumabog si Yesuan, at ang kanyang malakas na lakas ay seryosong lumampas sa inaasahan ng 5 tao. Masyado nilang minamaliit si Yesuan, at masyadong mataas ang tingin nila sa kanilang sarili, kaya magkakaroon sila ng ganoong resulta sa sandaling ito. Kung hindi nila minamaliit si Yesuan ng ganito, kung maaari silang manatiling mapagbantay, hindi sana sila ganap na masusupaw sa pamamagitan lamang ng Divine Swords 1 turning 10,000 into 10,000, at sila ay napatay sa isang iglap. Sino ka ba? Sa sandaling ito, saan nang ahas ang pinuno na hamakin si Yesuan? Ang liwanag na nagniningning sa tabi niya, ngunit hindi siya agad kumilos, ngunit tinanong niya si Yesuan. Ang cultivation ng 9th rank pick Divine Emperor realm ay isa na sa pinakamahusay sa mga Holy Sons, kaya masasabing kung mayroong Holy Son strength rank ang 2 taong ito ay parehong mga karakter na maaaring may rank sa top 100. Maliban sa ilang mga banal na anak na hindi pa nakakita ng mga tao, ang iba pang mga banal na anak, ang 2 ito ay mas marami o hindi gaanong nakita o narinig tungkol sa kanila, ngunit hindi nila alam na mayroong isang numero 1 tao bilang Yesuan. Kung si Yesuan ay hindi isang banal na anak, sa edad at lakas ni Yesuan, natatakot ako na hindi ito makatuwiran. Kaya naman tanong ng pinuno. Habang nagtatanong ang taong ito, biglang naramdaman ni Yesuan na ang apoy na banal na hayop ay tila medyo nabalisa. Halatang si Yesuan at sila ay naglalaban sa harap ng banal na hayop na ito, ngunit ang banal na hayop na ito ay walang kahit kaunting intensyon na umatras, at nanatili pa rin sa pwesto. Kasabay ng biglaang pagkabalisa ng banal na hayop na ito, gumalaw ang puso ni Yesuan, natatakot na may pagbabago sa mga bagay na binabantayan ng banal na hayop na ito. Kung ikukumpara sa kakaibang mga kayamanan na binabantayan ng apoy na hayop na ito, kung gayon ang mga banal na anak na ito ay hindi gaanong mahalaga. Kaya sa sandaling ito, diretsyong sinabi ni Yesuan sa pinuno, "Tara na, kung hindi lang masyadong mabaho ang bibig ng iyong mga tao, hindi ako handang kumilos sa iyo, kaya umalis ka kaagad, kung gayon hindi ko masisisi ang nakaraan, kung hindi, dapat mong maunawaan ang mga kahihinatnan." Panipi, habang nagsasalita, casual na ikinaway ni Yesuan ang kanyang kamay, at ang sword-casting beast, ang Divine Wood Sword Attendant,
at ang Flower Divine Sword Attendant ay sabay na lumitaw. Sa oras na ito, bukod sa pinuno, kung saan ang ahas na makipagtalo kay Yesuan, nakikita nila ng napakalinaw, magagawa ito ni Yesuan kung gusto niyang patayin ang sinuman sa kanila. Bahagyang nag-alinlangan ang namumunong anak, saka tumanggo at sinabing, "Sige, alis na tayo." Panipi, dahil doon ay agad na tumakas ang apat sa malayo. Walang oras si Yesuan na pakialam kung aalis nga ba sila. Sa sandaling ito, direktang inutusan ni Yesuan ang Flower Divine Sword Attendant at ang Sword Casting Beast na mag-ingat sa paligid, ngunit siya mismo ang lumakad patungo sa Flame Divine Beast kasama ang Divine Wood Sword Attendant. Pinanood ng Flame Divine Beast si Yesuan na lumapit at patuloy na umuungal, na parabang binabalaan si Yesuan na huwag lumapit, kung hindi ay magiging magalang siya. Hindi man lang siya pinansin ni Yesuan, ngunit hindi pa naipanganak ang kakaibang kayamanan, at ayaw ni Yesuan na magdulot ng gulo, kaya tumabi lang siya at tahimik na naghintay. Hindi nagtagal ang paghihintay. Wala pang 1 oras at kalahati, ang lupa sa ilalim ng paanan ng Flame Divine Beast ay biglang yumanig ng malakas, at kitang-kita na ang kakaibang kayamanan ay lumabas. Biglang napuno ang langit ng makukulay na ulap, at ang lupa ay puno ng liwanag. Ano nga ba ito? Ito ang Peerless Secret Realm, isang lugar ng pamana na iniwan ng mga powerhouse ng Demon God Domain, maaaring ito ay minana at ipinanganak. Ngunit kung ito ay namamana, hindi ba dapat mayroong ganoong kalaking kilusan? O ito ba ay isang sobrang kayamanan na naiwan ng isang nahulog na powerhouse sa Demon God Domain? Tahimik na naghintay si Yesuan, naghihintay na may hayag ang mga resulta. Ang lupa ay nanginginig pa, at ang pagyanig ay lalong tumitindi, at pagkatapos ng isang stick ng insenso, sa paanan ng apoy na hayop, isang malaking pagbabago ang naganap sa wakas. Boom, boom! Hindi mabilang na apoy na mataas sa langit ang bumangon sa hangin, at sila ay magma sa ilalim ng lupa. Ang magma ay talagang na-spray out, kaya anong uri ng kayamanan ang maaaring itagos sa loob ng magma? Nailabas ang isip ni Yesuan, at maingat niyang sinisiyasat. Gayunpaman, ang magma na ito ay hindi kasing karaniwan gaya ng tila sa ibabaw. Ito ay talagang napino ng mga tao, hindi lamang ito napakalakas, ngunit mayroon din itong kakayahang protektahan ang mga banal na kaisipan. Sa isang sandali, ang buong lupain ay ganap na nagbago, at hindi mabilang na magma ang bumubulusok mula sa lupa, ngunit ginawa nitong lawa ng magma ang lugar na ito. At sa sandaling ito, sa ilalim ng lawa, sa wakas ay lumitaw ang isang gintong liwanag. Ito ay isang kakaibang bagay, ito ay tila isang kuko, ngunit hindi ito mukhang isang kuko. Isang bagay lamang ang makumpirma ni Yesuan na ito ang kayamanan ng Demon God Domain. Kabanata 2474, Pangangaso ng Kayamanan. Umuungol, may malaking kagalakan sa dagandong ng Flame Divine Beast, dahil sa wakas ay naghintay na siya. 10,000 years na siya dito. Sa nakalipas na 10,000 taon, masasabing hindi siya umalis sa lugar na ito ng kalahating hakbang, naghihintay na lumitaw ang kuko na ito, at ngayon, ang kakaibang kayamanan na ito ay sa wakas ay ipinanganak. Sayang nga lang at may isang katabi na nahilig din sa bagay na ito. Para kay Yesuan, dahil ang kakaibang kayamanan na ito ay isang magandang bagay, natural na hindi ito pababayaan ni Yesuan. Patayin! Ikanaway ni Yesuan ang kanyang kamay, at ang Shenmue Sword Attendant ay sumugod ng walang kaunting pag-aalinlangan, at kasabay nito, kinokontrol ni Megatron ang Divine Sword upang gawin din ang unang hakbang. Ikanaway ni Yesuan ang Law Divine Bow sa kanyang kamay at sunod-sunod na pinaputukan ang Law Divine Arrows. Ganap na 0, Realm of Eternal Night. Maliban sa Eternal Realm at Law Phase, si Yesuan ay halos puno ng lakas. Sa sandaling ito lang ang Flame Beast dito, kaya hindi na kailangang gamitin ni Yesuan ang lahat ng kanyang whole card. Gayunpaman, minaliit ni Yesuan ang kawalang hiyaan ng 4 na taong iyon. Pagkaalis na pala nilang 4 sa lugar na ito ay iniisip pa rin nila ang mga kakaibang kayamanan dito, at wala silang pakialam sa pagkamatay ng kanilang mga kasama, dahil wala silang pakialam, ang mga kakaibang kayamanan dito ay kanilang iniintindi. At para makuha ang kakaibang kayamanan, pagkaalis na nila ay agad nilang tinawagan ang kanilang mga kaibigan at sinabi sa lahat na may kakaibang kayamanan dito.
Bilang karagdagan, ang mga abnormal na pagbabago sa langit at lupa na dulot ng pagsilang ng isang kakaibang kayamanan ay nagdulot ng higit sa 100 tao, kaya nang si Yesuan ay nakikipaglaban sa apoy na banal na hayop na iyon. Umabot na sa 30 katao ang nagtipon-tipon. Gayunpaman, sa mga taong ito, may isang lalaki na hindi inaasahan ni Yesuan. Ang Heavenly Tiger ay kabilang sa mga taong iyon. Sa sandaling ito, nakita din ni Chanho si Yesuan, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit agad siyang ngumiti at sinabi sa iilang tao sa paligid niya, "Lahat, dahil nandito tayo, natural na sa atin ang kakaibang kayamanan, pero na, kunin mo." Panipi, Chanho, bumalik ka at hayaan mo muna ang iba. Ano pa ang hinihintay mo? Naghihintay sa iba na gawin ito, mayroon pa ba tayong bahagi? Si Chanho ay sadyang umungol, at direktang sumugod kay Yesuan. Gumalaw ang isip ni Yesuan, at naunawaan niya ang intensyon ng Heavenly Tiger, na gamitin ang mga kamay ng ibang tao upang sirain ang banal na hayop upang mapanatili ang kanyang lakas. Sa pag-unawa sa mga intensyon ni Chanho, si Yesuan ay direktang sumugod sa Chanho. Mainit na nag-away silang dalawa sa himpapawid, pero palabas lang iyon. Nang makita ng iba ang pagkakataon, natural na agad silang sumugod patungo sa apoy na hayop. "Boss, ano yon?" Sinuntok ni Chanho si Yesuan, at sabay na nagtanong gamit ang boses. "Hindi ko pa ito naiisip, ngunit dapat itong gumana para sa iyo." Sinipa ni Yesuan ang Flying Tiger, at pagkatapos ay sinabi, "Boss Min, binigay mo ba sa amin ang bagay na iyon?" Bumangon si Chanho na may umungol ng malakas at patuloy na sumugod kay Yesuan. "Walang kwenta ang paghawak ko, Klo naman, ayoko gamitin ang bagay na to. Mga koko, maaaring ito ay ang 3 buhay at 3 extinction clause ng Banner J Divine Lord." Tuwang-tuwa si Chanho, ngunit nagkamali siya at talagang natama ng kamao ni Yesuan sa kanyang mukha. Mabilis na laminggalinga ang Celestial Tiger sa paligid, ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makitang walang pumapansin sa kanila. "Bakit, sa tingin mo ba mas matigas ang mukha mo kaysa sa kamao ko?" Napangiti si Yesuan sa gilid ng kanyang bibig, alam niya na si Chanho ay nasasabik sa sandaling ito. Anong uri ng 3 buhay at 3 kuko ito? Halatang kayamanan din ito sa Demon God Domain, binigay ito ni Yesuan kay Chanho, at natural na matutuwa si Chanho. "Ahem, boss, bakit hindi natin i-grab ngayon, hindi ko mapigilan." Ang kay Chanho ay medyo hindi matiis, 3 buhay at 3 kuko, iyon ang pinakamataas na kayamanan ng nakaraang henerasyon ng demonyong Diyos na domain ng Diyos na Panginoon, at ang kayamanan na ito ay sinasabing dinadalisay ng isang mas makapangyarihang pag-iral kaysa sa Diyos na Panginoon, paanong hindi siya masasabik? Sa pagtingin sa paligid ng Flame Divine Beast sa sandaling ito, ang mga banal na anak na nakikipaglaban sa galit ay mauunawaan kung gaano nakamamatay ang tukso ng bagay na ito sa Demon God Divine Domain. Kung ganoon, tumabi ka. Ayaw ni Yesuan na mag-aksaya ng oras, sa sandaling ito, handa na si Yesuan na direktang gamitin ang Eternal Realm. Mayroong higit sa 30 kalaban dito, pati na rin ang isang apoy na banal na hayop. At nang hindi ginagamit ang Eternal Realm, hindi na sigurado si Yesuan na mapipigilan niya sila. Bahagyang natigilan ng Heavenly Tiger nang marinig niya ang mga salita ni Yesuan, hindi pa niya naiisip ang intensyon ni Yesuan. Sa puso ng Heavenly Tiger, ang lakas ni Yesuan ay palaging misteryo, dahil hindi pa natukoy ni Heavenly Tiger o ng Heavenly Dragon Divine General ang tunay na lakas ni Yesuan hanggang ngayon, hindi pa nila alam si Yesuan. Gayunpaman, dahil hinayaan ni Yesuan ang kanyang sarili na tumabi, si Chanho ay nakatayo lang ng masunurin. Gumalaw ang figure ni Yesuan, direktang bumagsak mula sa langit, at sumali sa pangkat ng labanan. Itong lalaking ito, akala ko ay sumuko na siya, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay napakadesperado, at naglakas loob siyang lumapit. "Anak, dahil hinahanap mo ang kamatayan, pagkatapos ay tutuperin kita." Sa sandaling ito, isang banal na anak ang direktang sumugod at hinarangan ang mukha ni Yesuan. Sa katunayan, ang labanan sa ibaba ay hindi lahat ay nakipaglaban ng hiwalay, ngunit nahahati sa 3 grupo. Nang makita si Yesuan na nagmamadaling lumapit sa kanya sa sandaling ito, natural na may bumitaw sa kanyang kamay para subukang pigilan siya. Hindi man lang pinansin ni Yesuan ang taong iyon,
ang Eternal Realm, ang pinakamalaking hole card ni Yezuan, ngunit mula sa simula ng pagkuha nito, hanggang ngayon, isang beses lang itong na-activate. At ngayon, gagamitin ito ni Yezuan sa pangalawang pagkakataon. Eternal Realm. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, direktang binuksan ni Yezuan ang walang hanggang kaharian na ito. Sa labanan sa ibaba, hindi dahil walang nagbukas ng kaharian, ngunit kapag lumabas na ang walang hanggang kaharian, walang puwersa ang makakapigil dito. Isang malakas na puwersa ang nakasentro kay Yezuan at direktang kumalat, sumasaklaw sa karamihan ng mga tao, syempre, sa gitna nila, natural na mayroong apoy sa likod nito at ang tatlong buhay at tatlong kuko. Ang pinakakakaibang bagay ay kapag ang Eternal Realm ay binuksan, ito ay aktwal na direktang nagbubukod o kahit na direktang binubura ang iba pang mga puwersa ng domain sa loob ng saklaw. Maging ito ay lakas o saklaw, ang walang hanggang kaharian na ito ay masyadong nangingibabaw. Siyempre, maaaring may dahilan din dahil noong lumaban ang mga banal na anak na ito, hindi pa nila nabuksan ang lahat ng kaharian, ngunit kahit na ganoon, ang hegemonya ng Eternal Realm ay lampas sa inaasahan ng lahat. Anong gusto mong gawin? Gusto mo pa bang hamanin tayong lahat ng mag-isa? Nang makita ang mga galaw ni Yezuan, ang isang banal na anak ay umungal na galit. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni Yezuan ang kapangyarihan ng kaharian upang biglaang isama silang lahat, na natural na magpukaw ng hinala. Sayang, hindi na nila kailangang maghinala, dahil naglunsad na ng pag-atake si Yezuan. Patayin mo ang espada, patayin mo ako. Sa utos ni Yezuan, ang espadang nakapatay ng Diyos ay agad na naging 10,000, tulad ng ulan, at sunod-sunod na liwanag ng espada ang bumagsak sa kalangitan. Poof, poof. Ang makapangyarihang mga banal na anak na ito ay natigilan nang makitang hindi nila kayang labanan ang lahat. Hindi, anong klaseng kapangyarihan ito? Hindi ito pwede. Ang isang banal na anak na naputol ang isang braso ay umungal ng malakas. Hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwala na si Yezuan ay talagang may napakalakas na lakas, ngunit ang mga katotohanan ay ang katotohanan, at ito ay isang madugong katotohanan. Kabanata 2475, 3 kapanganakan at 3 pagkalipol. Ilang ilaw pang espada ang nahulog, at ang banal na anak na naputol ang braso ay nabasag makalipas ang ilang sandali. At ang eksenang ito ay itinanghal din sa ilang lugar ng sabay-sabay, kasama ang Flame Divine Beast. Makapangyarihan at walang talo, tila ang mga tao ay hindi makahanap ng mga salita upang ilarawan si Yezuan sa sandaling ito, dahil ito ay masyadong malakas, napakalakas na ito ay hindi katanggap-tanggap. Sa unang pagkakataong nakita ni Chanho ang pagputok ni Yezuan, sa sandaling ito, nanginginig ang kanyang mga binti. Sa sobrang nakakatakot na lakas, sino ang maaaring maging kaaway? Kasabay nito, mahigit 20 katao ang napatay sa loob ng ilang segundo, at kasama sa kanila, maraming masters ng 9-rank Peak God Emperor Realm. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi maisip at hindi katanggap-tanggap. Lumabas ka, sumigaw si Yezuan, saan nang ahas ang iba pang mga tao na mag-alinlangan, at lahat sila ay nagmamadaling umatras. Kung ang mga banal na anak na ito ay hindi gamulong, ano ang gusto nilang gawin? Si Yezuan ay nagpakita na ng lakas para mapatay sila ng kusa. Kung hindi sila gamulong, natatakot ako na hindi sila magkakaroon ng pagkakataong umalis. Tiningnan ni Yezuan ang mga resultang naidulot niya ng may kasiyahan, para sa mga banal na anak na umalis. Hindi sila hinabol at pinatay ni Xuanbing. Pagkatapos ng lahat, sa Eternal Realm, si Yezuan ay maaaring hindi magagapi, ngunit kapag siya ay umalis sa Eternal Realm, kung gayon ay maaaring hindi na matulungan ni Yezuan ang mga taong ito. Celestial Tiger, kunin mo ang iyong mga kuko. Casual na sabi ni Yezuan. Biglang nanginig ang katawan ng Celestial Tiger, ngunit agad ding namatay. Sa oras na ito, naiinggit ang mga tao sa paligid, at kasabay nito, iniisip din nila kung anong uri ng relasyon ni Chanho sa misteryosong powerhouse na ito. Ito ay 3 buhay at 3 kuko. Ito ay isang napaka-divine na sandata na ginamit ng antas ng Master ng Diyos, ngunit ibinigay ito sa Heavenly Tiger ng taong ito sa kalooban. 3 kapanganakan at 3 kuko, ang pinakamakapangyarihang sandatang mahika ng nakaraang henerasyon ng mga Diyos. Ang mahiwagang sandata na ito ay napakalakas,
at ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang espesyal na supernatural na kapangyarihan, 3 buhay at 3 pagkawasak. Sinasabi na ang mahiwagang sandata na ito ay maaari pang magpanatili ng isang bangkos ng kaluluwa at pagkadyos ng Master, at kung ito ay isang labanan, kahit na ang isang tao ay bumagsak, maaari niyang hiramin ang bangkos ng kaluluwa at Diyosa na ito upang makumplito ang muling pagkabuhay. Kasabay nito, ang 3 kapanganakan at 3 paglipol ay isang kakaibang batas ng pagsasanib, ang pagsasanib ng mga batas ng oras at espasyo. Kapag ito ay nakast, kung gayon ito ay isang kakilakilabot na ilusyon, kung mayroong isang espesyal na magic na sandata na maaaring masira, ito ay mabuti, kapag ito ay hindi masira, naghihintay para sa kalaban, ito ay ang ikatlong reincarnation ilusyon. Ayokong sabihin kung ilang taon na akong nakulong sa ilusyon, pero pagkalabas ko, sobrang nasira ang lakas ko, at sapat na para tiisin. Ang 3 buhay at 3 paglipol na ito ay medyo parang mga seal. Napakalakas na kayamanan, ang tanging awa ay hindi ito magagamit ni Yezuan. Kahit na ang Demon God Domain at ang Kunlun Divine Domain ay mga cultivation law powers din, at sila ay nilinang din batay sa paghiram ng divine power, pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring malaking pagkakaiba sa iba't ibang aspeto tulad ng body structure. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga magic weapon na ginawa ng Demon God Domain ay mahirap para sa sangkatauhan na magmaneho, at kung sila ay sapilitang itinataboy, ang kanilang kapangyarihan ay lubos na mababawasan, at mas madaling maging sanhi ng magic weapon na mag-backlash. Sa parehong paraan, ang mahiwagang sandata ng sangkatauhan sa Kunlun Divine Domain, ang powerhouse ng Demon God Domain, ay napakahirap ding imaneho. Sa makatuwid, kahit na nakuha ni Yezuan ang 3 buhay na ito at 3 annihilation claws, magagamit lang niya ang mga ito para lemunin. Mas mabuting bigyan ng tunay na bagay si Chanho, at pagbutihin ang lakas ni Chanho, para kay Yezuan, hindi ito walang benepisyo. Mabilis na inilagay ni Chanho ang 3 buhay at 3 kuko sa kanyang kamay, at hindi ito may baba. Binigyan ni Yezuan ng 3 bagay ang Heavenly Tiger, at 3 beses na masasabing ang Heavenly Tiger ay isang tukso na hindi kayang labanan ng Heavenly Tiger. Tuwang-tuwa si Chanho, at sa parehong oras, lubos siyang nagpapasalamat kay Yezuan. Salamat, boss. Pagkaraan ng mahabang panahon, napigilan lang ni Chanho ang ganoong pangungusap, dahil masyado siyang nasasabik, kaya hindi na niya masabi ang lahat. Nang nasa kamay na ang kakaibang kayamanan, natural na hindi nagtagal si Yezuan, at dinala ang Heavenly Tiger kasama niya, at naglakad sa malayo. Ang mga nakapalibot na santo ng Demon God Divine Domain ay pinanood ni Yezuan na inalis ang 3 buhay at 3 destruction claws at ibinigay ang mga ito sa Heavenly Tiger, ngunit wala silang ibang paraan kundi inggit. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Yezuan ay lumampas na sa kanilang inaasahan. Ang isang tao ay lumalaban ng higit sa 20 katao lamang. Magagawa ito sa ilang segundo. Anong klaseng kapangyarihan ito? Gaano katikat ang kapangyarihang ito? Sino siya? Biglang nagsimulang kumalat ang mga alamat tungkol sa pagkakakilanlan ni Yezuan. Ang pagsilang ng 3 lives and 3 claws ay isa ng malaking balita, at kasama ng balitang ito, ang haka-haka tungkol sa pagkakakilanlan ni Yezuan ay mas malawak na kumalat. Kung tutuusin, kitang-kita sa lahat ang kabataan ni Yezuan, at mas malakas pa ang kanyang lakas. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na si Yezuan ay isang nakatagong banal na anak, at ang ilang mga tao ay nagsasabi na si Yezuan ay isang sobrang pag-iral na lihim na nilinang ng isang tiyak na malaking angkan. Kahit na, ang pinakakabalintunaan ay ang hinala ng ilang tao na si Yezuan ay ang banal na anak ng 900. Talagang naghinala na si Yezuan ay si Luoluo. Si Yezuan at Chanho ay hindi nagpatuloy na manatili sa walang katulad na domain na ito ng masyadong mahaba, dahil naunawaan ni Yezuan na may mabigat na kayamanan sa kamay, hindi may iwasang matiktikan ito. At kung hindi mabilis na umalis si Yezuan, maaaring magpapatuloy ang lahat ng uri ng kaguluhan. Kung tutuusin, alang-alang sa 3 buhay at 3 kuko, mas marami ang mga taong ayaw mamatay, at kahit ilang malalakas na tao ng mas lumang henerasyon ay gagawa ng aksyon. Na-practice na ng Heavenly Tiger ang 3 panganganak at 3 extinction claws, at labis siyang nasasabik. Gayunpaman, bago makapagpas siya ang 2 kung saan sila susunod, nakatanggap ng mensahe si Chanho.
Matapos basahin ang balita, kumunat ang noo ni Chanho, at ang kanyang ekspresyon ay puno rin ng galit. Anong problema, Celestial Tiger? Tanong ni Yezuan sa Heavenly Tiger. Hindi ito itinago ni Chanho, at direktang sinabi, Boss, may balita mula sa angkan na ang pinuno ng batas kriminal ay nakipagsabwatan sa mga dayuhang angkan upang maglunsad ng isang paghihimagsik, at sa oras na ito ay nagpadala siya ng isang malakas na tao upang tugisin tayo. At sa loob ng clan, naging gulo na. Panipi, ang Tianlong Drunken Shrimp Clan ay talagang nagrebelde sa loob. Bahagyang sumimangot si Ye Zuan, ang bagay na ito ay hindi direktang nauugnay kay Ye Zuan, ngunit hindi ito walang kaugnayan. Ang 8 dakilang general ng Diyos ay lahat ay may lihim na landas patungo sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos sa kanilang mga kamay, kaya maaari din silang bumalik sa Kunlun Divine Domain. Kung makakaali si Ye Zuan kasama nito, walang alinlangan na ito ay isang magandang bagay. Bilang karagdagan, sa pamamagitan ng Heavenly Dragon Divine General, marahil ay makakakuha din si Ye Zuan ng higit pang balita tungkol sa kinaroroonan ni Luo Luo. Then, balik na tayo sa clan mo. Boss, ibig mong sabihin willing kang tulungan ako. Tuwang-tuwa si Chanho, sa puso ni Chanho, si Ye Zuan ay makapangyarihan sa lahat. Masasabing ang kasalukuyang mga tagumpay ni Chanho ay dahil kay Ye Zuan. Si Ye Zuan ang nagbigay sa kanya ng mga sinaunang mapagkukunan, nagbigay sa kanya ng mga sinaunang supernatural na kapangyarihan, at nagbigay sa kanya ng napakalakas na 3 lives at 3 destruction claws. Kung wala si Ye Zuan, natatakot si Chanho na sa maraming mga banal na anak, hindi man lang siya makapagraranggo ng isang pangalan. Maliban sa paghiram ng prestihiyo ng kanyang ama, ang Heavenly Tiger ay wala. Si Ye Zuan ang nagbigay kay Chanho ng lahat ng ito. Sa makatuwid, palaging nararamdaman ni Chanho na walang makakapigil kay Ye Zuan. Oo, babalik ako sa iyo. Tumango si Ye Zuan at sumagot. Hindi na nagpahuli ang dalawa at dirdiretsong umalis. Noong una, payapa ang daan. Gayunpaman, habang papalapit sila sa lokasyon ng Tianlong Drunken Shrimp Clan, sa wakas ay nagsimulang makatagpo ng gulo sina Ye Zuan at Chanho. Kabanata 2476, Ambush. Upang hindi makilala ng mga humahabol, sina Chanho at Ye Zuan ay parehong gumawa ng ilang mga pagbabalat kayo, at si Ye Zuan ay espesyal na pinadalisay ang isang rune na maaaring magbago ng kanyang personal na hininga at dalhin ito sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, kahit na ito ay natuklasan. Dahil may isip ni na Ye Zuan at Chanho na gamitin ang paraan ng mga banal na rune para itago ang kanilang mga figure, paanong hindi ito may isip ng mga humahabol at pumapatay? Sa makatuwid, kakapasok lang ni na Ye Zuan at Chanho sa teritoryo ng Heavenly Dragon Drunken Shrimp Clan, at agad silang napalibutan. Young Master, bumalik ka na, dadalhin ka ng maliit para makita ang Patriarch at ang mga matatanda ngayon, bumagsak na ang angkan. Isang miyembro ng Celestial Dragon Drunken Shrimp Clan ang pumunta sa gilid ng Celestial Tiger at nagsabi sa Celestial Tiger. Sa simula, Chanho man o Ye Zuan, wala silang napansing abnormal, at inisip na narito talaga ang taong ito para sunduin si Chanho, kaya hindi sila nag-atubiling sundan siya ng walang kaunting pag-aalinlangan, at sinundan siya ng diretsyo sa harapan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ng Heavenly Tiger ang abnormalidad. Hindi, wala ito sa direksyon ng Clans Council Hall, saan mo ba ako dadalhin? Hindi alam ng Young Master, ang bulwagan ay nabaligtad sa sandaling ito, at maraming elder ang gustong magrebelde laban sa Patriarch sa ilang kadahilanan, kaya pansamantalang umatras ang Patriarch sa gilid ng Jiuya Elder. Mukhang makatwiran ang sinabi ng lalaki, ngunit kung hindi pa alam ni Chanho na nagrebelde ang Criminal Law Elder, natatakot ako na talagang paniwalaan niya ang kanyang mga salita. Ang Jiuya Elder na ito ay karaniwang elder ng Criminal Law Group, at kabilang pa rin siya sa ganoong uri ng mga crony. Sa sandaling ito, sinubukan ng lalaking ito na dalhin sina Chanho at Ye Zuan sa gilid ng Jiuya Elder. Walang alinlangan na hayaan sina Chanho at Ye Zuan na ihulog ang kanilang mga sarili sa lambat. Dam, isa ka sa mga elder ng Criminal Law. Bigyan mo ako ng kamatayan. Matapos malaman ito, saan ba magdadalawang isip? Si Chanho, at direktang gagawa ng isang pamatay na hakbang. Young Master, huwag mag-toast at huwag kumain at uminom. Kapag pinilit mo kaming gawin ito, natatakot akong hindi maganda ang pakiramdam ng Young Master.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang taong iyon ay naging isang master, at si Chanho ay hamampas ng buong lakas, kahit na tinaboy niya siya, ngunit hindi niya ito pinatay. Damn fellow, dahil isa kang taksil, kaya ayaw mong umalis ng buhay. Ngayon, kahit saang sangay ka pa, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Labis na nagalit si Chanho, kung tutusin, hindi magiging komportable ang sinumang nakakaalam tungkol sa sibil na alitan sa kanyang pamilya. Nasa kamay na niya ang 3 buhay at 3 extinction clause. Sa sandaling ito, ang Heavenly Tiger ay hindi na ang banal na anak na maaaring mabuli ng sinuman dati, at maaari lamang lumaban sa malapit na labanan. Sa sandaling ito, ang Heavenly Tiger, sa suporta ni Yezuan, ay hindi na tulad ng dati. Mamatay para sa akin. Ang Heavenly Tiger ay biglang nagpakawala ng malakas na sigaw, at ang isang braso ay marahas na kumaway. Sa pagitan ng mga indayog, ang makapangyarihang Dharma Face ay sabay ding lumitaw. Boom! Sa isang malakas na putok, ang assassin ay natamba ng diretso. Hindi sinasadya ni Chanho na palayain siya ng ganito, ngunit sa pamamagitan ng pagwagayway ng kamay ni Chanho, isang malakas na puwersa ang direktang lumabas, at sa isang mahinang dumadagandong na tunog, ang lalaki ay natamba muli. Gayunpaman, ang lalaki ay hindi namatay, hindi man lang nasugatan. Sa lahat ng panahon, ang kaharian ng Heavenly Tiger ay napakababa pa rin, at kahit nahayaan ng kaaway ang Heavenly Tiger na umatake, hindi siya makakalusot sa depensa ng taong iyon. Hulihin mo siya para sa akin. Tumayo ang lalaki, na parang hindi siya inatake, at sa sandaling ito, direktang iniutos niyang arestuhin sina Yezuan at Chanho. Sa kanyang utos, daan-daang tao mula sa Heavenly Dragon Drunken Shrimp Clan ang nagmadaling lumabas sa paligid. Young Master, noong una ay gusto ka lang naming imbitahan kay Elder Jiuya, ngunit dahil hindi ka kawili-wili, hindi ka takataka na mabigat kami. Patayin, bilasan mo, patayin, ibaba mo ang Heavenly Dragon Holy Son, at ang Criminal Law Elder ay magkakaroon ng mabigat na gantimpala. Walang kaunting pag-aalinlangan, ang mga umaatake ay sumugod patungo sa Heavenly Tiger, at kahit ang Young Master ay hindi nag-abalang sumigaw, ngayon, ganap na silang nagrebelde. Si Chanho ay lubos na nagalit sa kanyang puso, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang lakas ay limitado, ngunit hindi niya matulungan ang mga taong iyon. At sa sandaling ito, si Chanho ay umaasa lamang kay Yezuan. Pinili ito ni Yezuan at mahinang sinabi sa Heavenly Tiger, ang mga taong ito, papatayin ko sila. Panipi, boss, huwag mo silang hayaang mamatay sa murang halaga, itong mga traidor na ito, dapat mong hayaan silang matikman ang sakit bago mamatay. Si Chanho ay hindi na mamagitan para sa kanyang sariling mga tao, ngunit hiniling kay Yezuan na huwag silang patayin ng sabay-sabay kapag siya ay umatake, ngunit upang sirain ang mga taong ito na sapat upang patayin sila. Siyempre, nagsasalita lang ng ganoon ang Heavenly Tiger, dahil kahit ang Heavenly Tiger o Yezuan, alam na alam nilang lahat na sa kasong ito ang pinakamahalagang bagay na mabilis na mapatay ang mga kaaway na ito na humaharang sa daan at makarating sa main hall. Dahil sinasabing ang kriminal na matanda na ito ay naglakas loob na magsimula ng isang paghihimagsik, kung gayon ay halatang matagal na siyang naghahanda. At masasabing walang nakakaalam kung ano ang sitwasyon sa pangunahing bulwagan sa oras na ito. Megatron, atake. Si Yezuan ay nag-utos, syempre, ang utos ni Yezuan na atakehin ang Megatron ay talagang katumbas ng pag-utos sa Divine Sword na umatake. Pagkatapos ng lahat, kayang kontrolin ng Megatron ang Divine Sword ng sabay-sabay. 1 hanggang 10,000. Ang Divine Sword ay muling naglunsad ng isang malakas na pag-atake, at sa kalangitan, ang liwanag ng espada ay halos masasabing tumakip sa kalangitan at araw. At ang napakalakas na sword light na ito ay automatikong nakalock sa mga assassin na iyon. Boom, boom. Ang patuloy na pagsabog ay nagpahiwatig ng pagkamatay ng ilan sa mga assassin. Sa ilalim ng matitinding pag-atake ni Megatron, ang mga assassin na kulang sa lakas ay mapapatay lamang. Biglang gumalaw ang figure ni Yezuan, at sumugod na siya. Law Arrow. Tumakbo si Yezuan habang hinihila ang arrow ng Law Divine Bow, at isa-isa ang napakalakas na Law Divine Arrow, na sinasabayan ng sword light ng God-killing sword sa kalangitan, ay patuloy na bumagsak. Sa isang iglap, sa buong lugar na ito,
nagkaroon ng kislap ng liwanag, at ang tunog ng marahas na pagsabog ay walang katapusan. Hayaan mong subukan mo. Biglang, kasabay ng pagkumpas ng kamay ni Yezuan, ang Divine Sword ay direktang bumalik sa kamay ni Yezuan. God Slayer, Shop Me, Shop, Shop, dumagundong. Ang isang kaaway ay direktang laslas at naging ulan ng dugo sa hangin. Kasunod nito, isa pang kaaway ang nalaslas ng espada ni Yezuan, at may magic weapon sa harap niya na sinusubukang harangan ito, ngunit pinutol ito ni Yezuan sa kalahati gamit ang magic weapon sa harap niya. Bigyan mo ako ng kamatayan. Ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay, at lumipad ang isang parang kalahating buwan na liwanag ng espada. Ang dalawang kalaban ay direktang pinutol sa baywang, at ang liwanag ng espada ay hindi hamina, at direktang tumama sa isang bundok sa di kalayuan. Ang bundok ay ibinilang na dumaranas ng isang hindi nararapat na sakuna, at ito ay direktang nahati sa kalahati. Dumagundong, bumagsak ang bundok, ngunit hindi ito nakaapekto sa labanan sa panig na ito. Kill the gods, put me again. Boom, naglaslas si Yezuan gamit ang isa pang espada, at dahil sa marahas na kapangyarihan, ang kalaban ay wala ng oras para mag-react, at napatay na siya kaagad. Ang nakakabaliw na pag-atake ni Yezuan ay naging napakalaki kaya halos hindi na nag-react ang mga kaaway na iyon. Fair na, nang makitang nabuksan na ang isang kalsada, natural na hindi nag-atubili sina Yezuan at Chanho, at diretsyong sumugod, nagmamadali sila sa sandaling iyon, at hindi sila magtatagal alang-alang sa ilang mga asasin. Kabanata 2477, ang kalungkutan ng isang taksil. Siyempre, ang mga asasin na iyon ay hindi nang ahas na ituloy ang paghabol sa kanila sa oras na ito. Wala akong kakayahang humabol. Ang galit na pag-atake ni Yezuan ay hindi lamang pumatay sa karamihan ng mga asasin, ngunit halos lahat ay nasugatan sa iba pa. Ang lakas ni Yezuan ay hindi isang bagay na maaaring pigilan ng mga taong ito. Kung hindi dahil sa pagmamadali ni Yezuan at Chanho sa pangunahing bulwagan, ang mga kaaway na ito, kahit na sila ay isa, ay hindi na naisin na mabuhay. Si Yezuan at Chanho ay napakabilis, at habang nasa daan, nakatagpo sila ng dalawang blockade ng kaaway, ngunit anuman ang uri ng kaaway niya, hindi magpapakita ng kahit katiting na awa si Yezuan sa kanyang mga nasasakupan. Kahit na ang mga taong ito ay angkan ng Heavenly Tigers, dahil nagrebelde sila, hindi na sila ituturing ng Heavenly Tigers bilang clansmen. Sa oras na ito, sa lugar kung saan ang Heavenly Dragon Drunken Shrimp Clan ay nasa main hall, ang Heavenly Dragon God ay mahihirapang suportahan. Ang kalaban ay isa ring general ng Diyos. Ayon sa katwiran, sila rin ay mga banal na general, at ang taong iyon ay hindi. Dapat magkaroon ng lakas ng loob na lumapit at salakayin ang Heavenly Dragon Divine General, pagkatapos ng lahat, silang lahat ay mga kanang kamay ng Demon God Divine Domain Divine Lord. Kapag nalaman na ng Demon God Divine Domain Divine Lord, pagkatapos ay hindi may iwasang makialam sila para pigilan ito. Gayunpaman, ang mga taong ito ay dumating na handa, at sa sandaling ito, ang buong bulwagan ay napapaligiran ng isang malaking hadlang. Ito ay isang kakaibang pagbabawal. Ito ay tiyak na dahil sa kapangyarihan ng pagbabawal na ito na ang Celestial Dragon God ay hindi maipapasa ang balita sa lahat. Nakulong sa Celestial Dragon Divine General, mayroon ding ilang matatanda na tapat sa Celestial Dragon Divine General. Sa mga ordinaryong tao naman, hindi nila alam kung ano ang nangyayari, kaya hindi sila naapektuhan kahit kaunti. Isang bahagi lamang ng mga angkan na nililinang ng Criminal Law Elder ang sumunod sa Criminal Law Elder na maghimagsik. Tianlong, hindi ka pa ba umaamin ng pagkatalo? Isang malakas na lalaki ang tumingin sa Heavenly Tiger na may determinadong pagpatay sa kanyang mukha. Siya at si Tianlong ay parehong powerhouse ng Superior God Venerable Realm, at ang lakas ng dalawa ay maihahambing, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kung silang dalawa ay gumawa ng hakbang, ang tagumpay o pagkatalo ay 5 o 5 lamang. Gayunpaman, ang Criminal Law Elder ay muling inihanda, at bumili ng isang clanman na responsable sa pag-aalaga sa Heavenly Dragon Divine General, at pinakawalan ang makamandag na ambon habang ang Heavenly Dragon Divine General ay nagpapahinga. Ang makamandag na ambon ay lubhang nakakalason, kahit na nabigo itong kitilin ang buhay ng Heavenly Dragon Divine General,
ngunit ito rin ay lubhang nasira ang lakas ng Heavenly Dragon Divine General. So, yun ang nagbigay ng chance sa lalaki. Siyempre, sa sandaling ito, ang Heavenly Dragon God ay magiging desperado. Kung ang tunay na Heavenly Dragon God ay magiging desperado, natatakot ako na kahit napatayin ng taong iyon ang Heavenly Dragon Divine General, magbabayad siya ng malaking halaga, at kung hindi siya mamatay, siya ay malubhang masasaktan. Ang lalaki ay nakabitin sa hangin, at sa kanilang paanan, walang sinumang puno ng lupa. Kung hindi dahil sa mga kasamahan na pinagbabawal na hamarang sa labanan dito, ito ay isa ring napakalaking selyo, na nililimitahan ang resulta ng labanan sa lugar na ito. Natatakot ako na kung ito ay labanan sa pagitan ng dalawa, mas malaki ang pinsala. Patriarch. Nang makitang ang Sky Divine General ay muling lumuwa ng isang subaw ng dugo, ang isang angkan na tapat sa Heavenly Dragon Divine General ay sumigaw sa takot, at pagkatapos ay sinabi sa mga tao sa paligid niya, "Kaya mo pa bang lumaban?" Panipi. Oo. Okay, buksan natin ang isang madugong landas para sa Patriarch at paalisan ang Patriarch. Sabi ng lalaki, at naghanda para gawin ito. Gayunpaman, pinigilan siya ng Celestial Dragon Divine General. Bumalik ka. Ang Celestial Dragon God ay titiisin ang discomfort, syempre alam niya na sa mga bantay ng mga taong ito, may pagkakataon na makakatakas siya, ngunit hindi niya magawa, at hindi siya nangangahas na gawin iyon. Ang pagbabawal na ito ay talagang huling bakas ng mukha ng general ng Diyos na iyon. Kung ang Heavenly Dragon God ay magmadaling lumabas sa sandaling ito, ang taong ito ay tiyak na mag-uutos na patayin ng buong Heavenly Dragon Drunken Shrimp Clan. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagkatay sa buong Tianlong Drunken Shrimp Clan, at kung wala ang Tianlong ng clansman, hindi siya pahalagahan ng Master ng Diyos, at mapapanatili niya ang kanyang posisyon. Masasabing walang extra choice si Tianlong ngayon. Magmadaling lumabas at magpakamatay, makakaligtas ka, ngunit ang lahat ng mga angkan ay tiyak na ililibing kasama mo, kahit na ang mga taksil na matatanda sa batas ng krimen. Kung mananatili ka rito, habang lumilipas ang panahon, lumalalim ang toxicity, at tiyak na mamamatay ang Celestial Dragon God. Ang Heavenly Dragon God General ay tahimik na tumingin sa Criminal Law Elder, ngunit medyo ayaw niya sa kanyang puso, hindi niya inaasahan na siya, ang Heavenly Dragon God ay papatayin ng hindi mabilang na mga kaaway sa kanyang buhay, at nakatagpo din siya ng hindi mabilang na mga krisis, ngunit sa huli, namatay pa rin siya sa kamay ng sarili niyang mga tao. Talagang hindi komportable na ipagkanulo ng sarili mong mga tao sa dati mong karibal. Tianlong, gusto mo pa bang ipilit? Dapat alam mo kung anong klaseng lason ang mayroon ka. Ito ang hari ng lason na kinuha ko sa walang pag-asa na kailaliman sa napakalaking halaga, walang lunas sa mundo, kahit nasugpuin mo ito ng banal na kapangyarihan, ito ay para lamang maantala ang oras. Ambush, kung tambangan ka, kaya ko pang iligtas ang buhay ng buong angkan mo. Marami ring malalakas na tao sa paligid ng Diyos General, at sa sandaling ito, ang mga taong iyon ay tumingin sa gilid ng Tianlong God General, ngunit sila ay nakangiti. Tungkol naman sa Criminal Law Elder, pinagsisihan na niya ito sa sandaling ito. Noon lang niya napagtanto na miyembro pa rin siya ng Tianlong Drunken Shrimp Clan. Hayaan ang mga tagalabas na sabihin ito ng maayos, at hayaan ang mga tagalabas na magbigay sa kanya ng higit pang mga benepisyo, ngunit ginagamit lamang nila siya. Sa katunayan, nang ilagay ng mga matatanda sa pinaw ang Diyos at ang kanyang mga tao at ibinaba ang pagbabawal, walang direktang nakatingin sa kanya. Kung ano ang sinabi sa simula ay suportahan sana siya bilang bagong patriarch at bigyan siya ng hindi mabilang na mga benepisyo ay isang kasinungalingan. Ang tunay na layunin ng mga tao ay patayin ang Heavenly Dragon Divine General. At kung wala ang Tianlong Drunken Shrimp Clan, wala talaga, at ang pinakahuling kapalaran ay maalipan lamang. Sayang, panghihinayang ngayon, huli na ang lahat. Ang matanda sa batas ng kriminal na ito ay hindi na isang tao sa loob at labas, ang kanyang sariling mga tao ay hindi gusto sa kanya, at kahit na ang mga matatandang sumuporta sa kanya sa simula ay lumayo sa kanya sa sandaling ito. Dahil walang hanggal, at makikita ito ng lahat ng malinaw. Maaaring may mga taong susuporta sa panloob na pakikibaka para agawin ang kapangyarihan, ngunit hindi uubra ang pakikipagsabuatan sa mga tagalabas. Higit pa rito, ang sinumpaang kaaway ng Tianlong Drunken Shrimp Clan ang nakipagsabuatan.
Hindi ka man lang bibigyan ng kalaban ng pagkakataong mabuhay, lalo pa ang anumang bagay. Sa sandaling ito, maliban sa ilang mga tao mula sa kanyang sariling angkan na sumusunod sa kanya, walang sumusunod, at lahat ay malayo sa kanya. Hindi siya nagustuhan ng mga angkan, at hindi siya tinitingnan ng mga dayuhan na orihinal na tinuturing siyang panauhin. Sayang lang ang lahat ng ito ay ang criminal law elder ang humiling nito, at kung makakaligtas man siya o hindi ay depende sa kung ano ang ginagawa ng patriarch na kanyang tina-target. Kapag namatay ang patriarch, natatakot sila na mabuhay man sila ay magiging alipin lamang sila. Nabuhay ang patriarch, at maaari silang mabuhay, ngunit ang naghihintay sa kanya ay ang parusa ng angkan. Sarili ang lahat, at sa sandaling ito, nawala na ang lahat ng ambisyon ng matanda sa batas ng kriminal, at ang iniisip niya sa kanyang puso ay ang mabilis na makaalis. Biglang ginulo ng Heavenly Dragon God ang kanyang isip, at talagang naramdaman niya na may dalawang figure na mabilis na papalapit sa direksyon na ito. Madarama ito ng Celestial Dragon God, kaya natural na mararamdaman din ito ng kaaway. Kaya sa sandaling ito, pareho silang tumingin sa labas ng pagbabawal. Sa katunayan, alam na alam ng Celestial Dragon God General kung sino ang darating, ngunit sa kasamaang palad, hindi man lang siya naglakas loob na sabihin ito, dahil, kapag nalaman ng kalaban na iyon ang Heavenly Tiger na darating, tiyak na mahuhuli ng kaaway ang Heavenly Tiger at pagkatapos ay pipilitin ng Heavenly Dragon Divine General na magpasakop. Kabanata 2478, ang Scaly Venerable Divine General. Sa sandaling ito, ang Heavenly Dragon Divine General ay walang kapangyarihan na lumaban. Ang Celestial Dragon God ay tahimik na nanalangin sa kanyang puso, nagdarasal na ang Celestial Tiger ay hindi dumating. Sa kasamaang palad, ang Tigers ay dumating sa wakas. Hindi ko ini-expect na mahahanap ko ang maliit na lalaki na ito sa lahat ng oras, ngunit ngayon ay ipinadala ko ito sa pintuan ng mag-isa, isang magandang palabas ng pag-ibig ng ama-anak, haha. Tumawa ng malakas ang lalaki, at ang pagdating ng Heavenly Tiger ay nakita niya ang pagkakataong manalo, at nakita niya ang pagkakataong patayin ang Heavenly Dragon Divine General. Para naman kay Yezuan, na sumama kay Chanho, hindi siya nag-abalang tingnan. Maganda rin siguro ang cultivation ng 9th rank Pit God Emperor, pero sa mata ng taong ito, hindi na kailangang matakot. Go, kunin ang maliit na lalaki na iyon para sa akin. Ikanaway ng kaaway ang kanyang kamay, at isang malakas na lalaki ang lumabas at agad na sumugod kay Heavenly Tiger at Yezuan. Ang lakas ng loob mo. Ang Celestial Dragon God General ay umungal ng galit, ngunit ang mga sugat sa kanyang katawan ay direktang damaloy patungo sa lalaki. Sa sandaling ito, nakita na nina Chanho at Yezuan ang larangan ng digmaan sa harap nila, ngunit nang papasok na si Chanho sa pagbabawal, pinigilan sila ni Yezuan. Sandali lang, may ban dito. Boss, kinakalaban ng tatay ko ang kalaban, gusto kong pumasok, huwag mo akong pigilan. Ano ang magagawa mo kapag pumasok ka? Isang kaaway na kahit ang iyong ama ay hindi kayang harapin, posible bang may paraan ka pa, dito para protektahan ang Dharma para sa akin, gusto kong labagin ang pagbabawal na ito. Bagamat hindi alam ni Yezuan kung ano ang pagbabawal na ito, alam ni Yezuan na kahit ano pa ang pagbabawal, dahil ang kalaban ay inilagay dito, tiyak na hindi ito pabor sa kanyang panig. Sa sandaling ito, sinamahan ni Yezuan si Chanho pabalik, kaya natural na ang demonyo ang tumulong sa Tianlong Drunken Shrimp Clan. System, pag-aralan ang pagbabawal na ito. Kailangan kong sirain ang pagbabawal na ito. Direktang utos ni Yezuan sa system. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang isa sa kanila ay sumugod na sa kanila. Casual na ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay, at ang Divine Sword at ang Divine Wood Sword Servant ay direktang lumabas, habang ang Sword Casting Beast ay nagbabantay sa tagiliran ni Yezuan. Hindi kailangan ni Yezuan ng Divine Sword para harangin siya ng napakatagal. Ilang sandali lang ay sapat na ito. Dahil sa tulong ng system, gusto ni Yezuan na labagin ang pagbabawal na ito, ngunit hindi ito nagtagal. Sa simula, nang makita ang mga galaw ni Yezuan, walang sinuman ang nagseryoso dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagbabawal na inayos ng malakas na tao ng isa sa 8 Diyos, at natural na imposible para sa sinuman na masira ito. Gayunpaman, ito ay kalahati lamang ng isang tasa ng tsaa, at ang kaaway ay nataranta.
Dahil, malinaw nilang nakita na si Yesuan ay nagsisimula ng lumabag sa pagbabawal, at malinaw din nilang naramdaman na ang kapangyarihan ng pagbabawal ay humihina na. Damn, quick, give it to me, kill that guy for me, I should not let him break the ban. Isang boses ang dumating, at biglang itinaas ni Chanho ang kanyang ulo, Uncle Scales, ikaw ito. Panipi, ang Scaly Divine General. Ang malakas na lalaking ito na umatake sa Tianlong Divine General ay naging Scaly Venerable Divine General na noon pa man ay may magandang relasyon sa Chanlong Sui Shrimp Clan. Kahit na, mula noong siya ay bata, si Chanho at ang anak na babae ng Scaly Divine General ay nakabuo ng isang baby kiss. Kapag dumating na ang tamang panahon, magiging biyenan na ang dalawang pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Chanho. Ayaw niyang maniwala na ang taong umatake sa kanyang ama ay isang tiyuhin na iginagalang niya mula pagkabata. Ang mga hinaing ng nakatatandang henerasyon, natural na hindi alam ni Chanho. Lumalabas na itong Heavenly Dragon Divine General at ang Scaly Divine General, noong bata pa sila, ay naging magkaaway dahil sa isang babae, at pareho silang masasabing gusto nila ang buhay ng isa't isa, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay, ngunit nang maglaon sa udyok ng lakas, pagkatapos na mapaboran ng henerasyong ito ng mga Diyos, nalutas nila ang kanilang mga hinaing sa ibabaw. Gayunpaman, ang mga binhi ng puot ay naibenta sa puso ng dalawa, at ang tinatawag na mga anak na lalaki at babae ay hindi nakita ng mga Diyos, at ang dalawa ay hindi kailanman talagang nagkasundo ng pribado. Kahit libu-libong taon na ang lumipas, tinuturing pa rin ng dalawa ang isa't isa bilang dakilang magkaaway na dapat patayin. So, may eksena ngayon. Tinitigan ni Chanho ang eksenang ito ng hanggal, ganap na nawala ang kanyang kakayahang manghusga. Gayunpaman, hindi ito gaanong pinansin ni Yesuan, nang makitang ang Scaly Venerable God ay sumugod sa malalakas na tao sa paligid niya, direktang iniutos ni Yesuan na ang Shenmue Sword Attendant ay dapat labanan ito anuman ang mangyari, at kahit nahayaan ang Sword Casting Beast na sumali sa labanan. Sa sandaling ito, si Yesuan ay nasa kritikal na sandali ng paglabag sa pagbabawal, at kailangan lang niyang bigyan siya ng kaunting oras upang masira ang pagbabawal. Mula sa mga kamay ni Yesuan, direktang bumuhos ang mga sinag ng liwanag sa pagbabawal. Si Yesuan mismo ay isang dalubhasa sa pagbabawal, at sa sandaling ito, gumamit siya ng labis na marahas na paraan. Pagbabawal ng pagbabawal. Ito ay isang lubhang mapanganib na paraan upang i-crack ito. Maaari itong sabihin na kung hindi mo naiintindihan ang pagbabawal at gawin ito ng padalos-dalos, ang huling resulta ay ang pagbabawal lamang at ikaw ay sasabog at mamamatay. Gayunpaman, si Yesuan Ding ay walang mga problemang ito. Para kay Yesuan, ang sistema ang kanyang pinakamalaking pag-asa. Hanggat mayroong isang sistema, at kahit anong uri ng pagbabawal, maaaring basagin ito ni Yesuan. Ang sistema ay nagbigay ng isang detalyadong paraan upang sugpuin ang pagbabawal na ito. Para kay Yesuan, kailangan lang niyang sundin ang mga tagubili ng system, at wala talagang panganib. Ang malakas na pagbabawal na orihinal na napakalakas at maaaring hadlangan pa ang resulta ng labanan sa pagitan ng dalawang dakilang powerhouse ng Diyos, sa sandaling ito, sa harap ni Yesuan, tila hindi gaanong mahalaga. Sa pamamagitan ng liwanag sa kamay ni Yesuan, ang pagbabawal ay nanginginig, na parang babagsak ito anumang oras. Ito ang epekto ng pagbaligtad ng pagbabawal, gamit ang kapangyarihan ng pagbabaligtad bilang traksayon, at paggamit ng kapangyarihan ng pagbabawal mismo upang sirain ang pagbabawal. Ang ganitong uri ng pagsira, anuman ang uri ng pagbabawal, ay hindi na mapipigilan. Siyempre, ang saligan ay tulad ni Yesuan, maaari niyang ganap na maunawaan ang lahat ng misteryo ng pagbabawal. Sapagkat sa ganitong paraan lamang natin matagumpay at wastong mababaligtad ang pagbabawal. Kapag ang pagbabaligtad ng pagbabawal ay isinaaktibo, hindi na kailangang mag-abala dito, dahil ang pagbagsak ng pagbabawal ay madaling masira ang pagbabawal mismo. At sa sandaling ito, ang atensyon ni Yesuan ay nakatuon sa mga sumugod sa kanya. May kabuuang 5 tao ang sumugod, ang isa sa kanila ay isang third-grade inferior god, at ang iba pa ay high-grade God Emperor realms. Sa madaling salita, iisa lang ang kalaban na talagang nakakalito. Realm of Eternal Night. Biglang, nang ang Divine Wood Sword Square at ang Divine Sword ay nakikipaglaban sa kaaway, biglang pinakawalan ni Yesuan ang Eternal Night Realm.
Dart General, agad na nawalan ng malay ang mga iyon. Siyempre, ito ay isang sorpresa lamang na epekto, at kapag ang kaaway ay nagreaksyon, hindi mahirap na masira ang kaharian na ito ng walang hanggang gabi. Malinaw na alam ito ni Yezuan, kaya nang walang kaunting pag-aalinlangan, direktang naglunsad ng isa pang nakakabaliw na pag-atake si Yezuan. Ganap na zero, direktang pinalamig ni Yezuan ang walang malay na inferior divine venerable powerhouse, kahit na ito ay makapaghihigpit lamang sa kaaway sa isang sandali, ngunit ito ay sapat na. Patayin ang divine sword, bigyan mo ako ng puro pagpatay sa kanya. Biglang nagutos si Yezuan. Kabanata 2479, Paglutas ng Dilema. Sa isang iglap, ang divine sword sa langit ay agad na naging 10,000, at ang lahat ng mga pag-atake na ito ay nakatuon sa mababang Diyos na iyon. Kasabay nito, si Yezuan ay hindi idle, ang Law Divine Palace ay inalis na ito, at kasama ang Law Divine Bow, mayroon ding rune attacks. Alam na alam ni Yezuan na ang kanyang kinakalaban ngayon ay isang biglaang pag-atake sa simula, at ito ay dahil ang Eternal Night Realm sa simula ay nahuli ang kaaway na walang bantay kaya nagkaroon ng sunod-sunod na resulta mamaya. Ngunit kahit na mayroon kang kaunting pagpapahinga, at may bakas ng koneksyon sa pag-atake na hindi konektado, kung gayon ang kalaban ay magagawang mapupuksa ito, at pagdating ng oras, natatakot ako na hindi maiiwasang magkaroon ng madugong labanan. Nilalamon ang palaso ng batas. Nagpaputok si Yezuan ng 7 lumalamon na law arrow ng sabay-sabay, at ang 7 arrow na ito ay bumagsak sa 7 magkakaibang posisyon ng kaaway, ganap na nakapalibot sa kalaban, at ang malakas na lumalamon na kapangyarihan ng batas ay muling nakontrol ang kaaway. At pagkatapos, isang rune ang lumitaw sa kamay ni Yezuan, ang Six Senses Closed Rune. Ang rune na ito ay may isang gamit lamang, at iyon ay upang i-seal ang lahat ng kakayahan ng pangunawa ng kaaway sa maikling panahon. Ang oras na ito ay napakaikli, gayunpaman, hindi nagtanong si Yezuan ng masyadong mahaba. Ang lahat ng mga pag-atake ni Yezuan, ang lahat ng mga paghihigpit, sa katunayan, ay upang lumikha lamang ng pagkakataon para mapatay ang Divine Sword. 10,000 mga espadang nakapatay ng Diyos ang tumama sa pag-atake, hindi naniwala si Yezuan, hindi niya kayang patayin ang taong ito. Alam mo, ang pag-atake ng Divine Sword ay may critical na hit effect, at mayroon ding pagkakataon na magkaroon ng one-hit killing effect. 10,000 mga espadang nakapatay ng Diyos, hindi naniniwala si Yezuan na hindi niya kayang magkaroon ng isang malakas na critical na tama. Siyempre, dahil sinalakay ni Yezuan at ng Divine Sword ang inferior God powerhouse na ito, natural, ang iba pang 4 na powerhouse ng God Emperor Realm ay nagkaroon ng pagkakataon, at sa oras na ito, ang 4 sa kanila ay galit na umaatake kay Yezuan, at ang pagharang sa Shenmue Sword Attendant at ang Sword Casting Beast ay nagiging mas mahirap. Ngunit kahit na nag-aatubili ito, sa wakas ay nakatiis ito. Maaring ang haba ng sasabihin, ngunit ang totoong nangyari ay ilang hininga na lamang. Iisipin lamang ito ng Scale Venerable God, ngunit ginawa na ni Yezuan ang panganib sa isang sakuna. Dahil, ang Divine Sword sa wakas ay pumutok ng 3 sunod-sunod na critical na hit. Maaaring hindi sapat ang kapangyarihan ng 10 beses na critical na hit para patayin ang mababang Diyos na powerhouse, ngunit sapat na ito upang masira ang depensa. Kapag nasira ang depensa, maiisip ang mga kasunod na resulta. Ang kapalaran ng inferior God Venerable Powerhouse ay masasabing napaka-miserable, at ito ay direktang pinutol ng sunod-sunod na espadang pumatay sa Diyos. Kahit na ito ay isang fragment, hindi ito magugustuhan ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang third-grade inferior God, anuman ang mangyari, sulit itong lumunin para kay Yezuan. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, nawala na ang bangkay, naging karanasan ni Yezuan. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang host ay nakalusot, at ang kasalukuyang ikalawang gradong mababa ang Diyos na kagalang-galang na kaharian. Naalala lang ang system prompt dito, ngunit ang bagong pag-atake ni Yezuan ay nailunsad na, dahil si Yezuan ay walang oras na maghintay. Sa sandaling ito, ang Shenmue Sword Servant at ang Sword Casting Beast ay umabot na sa limitasyon. Ang magkasanib na pag-atake ng 4 na kalaban ay nagpa-address sa kanila ng isa-isa. Ang paraan ng pag-atake ng Sword Casting Beast ay masyadong single sa depensa,
at ang Shenmo ay mahusay din sa depensa. Kaya't ang dalawa sa kanila ay pumunta upang harangan ang pag-atake ng kalaban, at ang depensa ay higit pa sa sapat, at ang pag-atake ay hindi sapat, na tila medyo nag-aatubili. Kapag natapos na ni Yesuan ang labanan doon, natural na agad niya itong palakasin. Whoosh! Ang tatlong sunod-sunod na arrow ay naglalaman ng tatlong malalakas na pag-atake ng rune, at sa isang iglap, natigil ang pag-atake ng 4 na tao. Ang pagtigil sa pag-atake ng 4 na taong ito ay simula pa lamang. Agad na naglunsad si Yesuan ng walang katapusang teleportation, at kasabay nito, ang Divine Sword ay mabilis na lumipad pabalik sa gilid ni Yesuan. Kasabay ng pagdating ni Yesuan sa kanilang 4, ang Divine Sword ay bumalik din sa mga kamay ni Yesuan. Mamatay, si Yesuan ay biglang tumangay gamit ang isang espada, at ang kanyang malakas na lakas ay isang kisap mata lamang, at pinatay niya ang 4 na tao ng magkasama. Walang tigil na nilalamon ang mga bangkay ng 4 na kaaway, itinuon ni Yesuan ang kanyang tingin sa katawan ng nangangalistis na general ng Diyos ng kaaway. Masyadong mabilis ang lahat ng ito, akala ko noong una ay wala ng lakas si Yesuan na kumilos kapag lumabag siya sa pagbabawal, ngunit hindi lang kumilos si Yesuan, ngunit sa sandaling kumilos siya, pinatay niya ang isang malakas na tao sa gilid ng Scale Honor. Ang Scaly Divine General at ang Celestial Dragon Divine General ay biglang nakipag-away muli, ngunit sila ay direktang umatras. Ang Heavenly Dragon God ay walang kapangyarihan na maglunsad ng isang pag-atake sa oras na ito, at naramdaman ang pagbabago sa pagbabawal, ang kanyang puso ay mas humihingal. Masasabing ang mahuhulog ngayon sa isang mahirap na pagpipilian ay ang Scale Honor. Ituloy ang laban. Huwag na nating pag-usapan kung kaya niyang patayin ang Heavenly Dragon Divine General, kahit ang galit ng Divine Lord. Natatakot ako na sapat na para sa kanya na maging mabuti ang pakiramdam. Dapat mong malaman na kapag nasira ang pagbabawal, kung gayon ang lahat ng mangyayari dito ay madaling ma-detect ng outside world, at ang Celestial Dragon God ay makakapagpasa din ng balita. Minsan, ang Scaly Divine General at ang Heavenly Dragon Divine General ay nakipagkamay at nakipagpayapaan sa harap ng Divine Lord, ngunit sa sandaling ito, kapag nalaman na ng Divine Lord, natatakot ako na ang Scaly Venerable ay hindi lamang maaaring magpatuloy sa pag-atake sa Heavenly Dragon Divine General, ngunit kailangan ding humanap ng paraan para ipaliwanag ang lahat ng ito. Ang Scaly Divine General ay tumingin sa maputlang Heavenly Dragon Divine General, ngunit naisip niya sa kanyang puso na ang Heavenly Dragon na ito ay lubhang nakakalason sa kanyang katawan, at natakot siya na wala na talagang lunas, kaya naisip niya na hahayaan niya itong umalis sa oras na ito, at natatakot siya na hindi siya mabubuhay ng matagal, at siya ay gumawa ng 10,000 hakbang pabalik at sinabing, kahit na siya ay mawala ng lakas at sabihing, sayang na tao. Sa sandaling naisip niya ito, ang Scaly God ay iwinagayway ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan at mabilis na umalis kasama ang kanyang mga tao. Dahil naramdaman niya na sa halip na patayin ang Heavenly Dragon Divine General, mas mabuting hayaan siyang maging isang wasted na tao, at pagkatapos ay magdusa at mamatay. Sa sandaling ito, sa sandaling umatras ang Scaly Venerable God General, ang Heavenly Dragon God General ay hindi na nakahawak at direktang nahulog. Ama! Ang Heavenly Tiger ay umungal at agad na sumugod. Tahimik na pinanood ni Yesuan ang lahat ng ito, ang mga bagay na ito ay walang kinalaman kay Yesuan, ngunit hindi umalis si Yesuan, ngunit tahimik na nagmuni-muni at nagpahinga sa orihinal na bulwagan ng Dragon Drunken Shrimp Clan. Masyadong abala si Chanho sa mga araw na ito, at ang mga gawain sa loob ng angkan, ang mga pagtatanong mula sa Panginoon ng Diyos, ang mga pagbisita ng iba pang mga angkan, at iba pa, ay naging dahilan upang si Chanho ay walang sandaling magpahinga, kaya halos hindi nakita ni Chanho si Yesuan. Siyempre, hindi ito pinansin ni Yesuan, para kay Yesuan, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng pagdating at hindi pagdating ni Chanho. Bilang karagdagan, malinaw na alam din ni Yesuan kung anong klaseng problema ang kinakaharap ngayon ni Chanho. Sa sandaling bumagsak ang Tianlong God General, ang buong Tianlong Drunken Shrimp Clan ay agad na minamaliit. Isang beses lang dumating ang Demon God Divine Domain Divine Lord, at pagkatapos makita ang sitwasyon ng Heavenly Dragon Divine General, tumalikod siya at umalis, at hindi nagtagal, natanggap ng Heavenly Tiger ang balita na ang Scaly Divine General,
na orihinal na nakakulong sa Divine Lord's Palace, ay direktang pinalaya. Malinaw, ibinigay ng Demon God Divine Domain Divine Lord ang Heavenly Dragon Divine General. Kasunod nito, kasama ang mga matatanda ng batas kriminal, sa loob ng Tianlong Drunken Shrimp Clan, 10,000 tao ang nahatulan, at daan-daang tao ang napatay dahil sa krimen ng pagtataksil. Ito ay walang alinlangan na nagdulot ng malaking kawalan ng lakas ng Tianlong Drunken Shrimp Clan. Sa orihinal, ang ilang mga subordinate na lahi na sumusunod sa utos ng Tianlong Drunken Shrimp Clan ay ginamit ang pagkakataong ito para mag-declare ng kalayaan. Kabanata 2500, Pagsasanay sa Dan at Pagde-detox. Sinamantala din ng mga karera sa paligid ng Drunken Shrimp Clan ang pagkakataong ito para salakayin ang interes ng Drunken Shrimp Clan. Masasabing napakahirap ng buhay ni Chanho. Sa isang iglap, 1 buong taon at kalahati na ang lumipas. Sa loob ng 1 taon at kalahati, hindi pa umalis si Yezuan sa mga guho. Maraming tao ang hindi maintindihan kung ano ang gustong gawin ni Yezuan. Gayunpaman, si Yezuan mismo ay napakalinaw tungkol sa kanyang ginagawa. Sa katunayan, nipino ni Yezuan ang mga panggamot na table task sa nakalipas na taon at kalahati. Nais ng Heavenly Dragon God na linisin ang mga lason sa kanyang katawan. Ito ay hindi ganoon ka-simple, at tiyak na hindi ito isang bagay na kayang lutisin ng ordinaryong mga tabletang panggamot. Maging si Yezuan ay tumagal ng 1 buong taon at kalahati upang pinuhin ang 10,000 tabletang lason sa tulong ng sistema. Ang Wandu Pill, na gawa sa libu-libong lason, ay masasabing lubhang nakakalason. Ngunit ito ang pinakamakatwirang panlunas pagkatapos subukan ni Yezuan ng libu-libong beses. Sa nakaraang taon at kalahati, ang Heavenly Dragon Divine Sword ay hindi kasing ganda ng isang araw. Masasabing kung hindi dahil sa proteksyon ng Heavenly Dragon Drunk Shrimp Clan na may mga divine pills, bumagsak na ito. Kailangan ni Yezuan ang Heavenly Dragon Drunken Shrimp Clan dahil ang Heavenly Dragon Drunken Shrimp Clan ay mayroong teleportation array na gusto ni Yezuan at maaaring umalis sa teleportation array ng Demon God Realm, ngunit hindi ito sa pilitan ni Yezuan, dahil kukunin ni Yezuan ang teleportation array ng Heavenly Dragon Drunken Shrimp Clan. Nang makita ang pagtatagpo sa kanyang mga mata, alam niya na pagkatapos gumaling ang Heavenly Dragon God, imposibleng maglingkod muli sa Diyos na Panginoon ng Demon God Realm. At ito na ang pagkakataon ni Yezuan. Naghahanap ng pagkakataon para sa karagdagang mga pahiwatig ni Luoluo, hanggat ito ay sinusuportahan ng Heavenly Dragon God General, kung gayon walang duda na si Yezuan ay makakakuha ng higit pang balita sa Demon God Realm. At dahil ito ay detoxification pill ni Yezuan, tumagal ito ng napakatagal, at bakit hindi siya umalis? Masasabing kapag nainom na ng Heavenly Dragon God ang detoxification pill ni Yezuan, natural na siya ay makakapag-detoxify, ngunit sa parehong oras, natatakot siya maaari lang niyang pagsilbihan si Yezuan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay tulad ng isang tigre. Ito ang gusto ni Yezuan. Hindi lang gustong kontrolin ni Yezuan ang Heavenly Tiger, kundi kontrolin din ang Heavenly Dragon God General, kinokontrol ang buong Heavenly Dragon Drunken Shrimp Clan, at gawin silang pagsilbihan ang sarili niyang buhay, para mahanap ang kinaroroonan ni Luoluo, at ayusin ang sarili niyang lakas sa Demon God Realm na ito. Sa araw na ito, sa wakas ay natapos na ni Yezuan ang medicinal pill na gusto niya, kaya tumayo siya at naglakad patungo sa bagong hall ng Tianlong Drunk Shrimp Clan. Para kay Yezuan, walang nakakaalam tungkol sa Tianlong Drunk Shrimp Clan sa oras na ito. Alam ng halos lahat na kung walang Yezuan, maaaring nabura na ang kanilang Heavenly Dragon Drunken Shrimp Clan. Sa makatuwid, nang makitang dumarating si Yezuan, natural na imposible para sa sinuman na pigilan siya. Si Chanho ay nakikitungo sa mga pangyayari, at biglang narinig ang pagdating ni Yezuan, agad na ibinaba ang lahat sa kanyang kamay, at diretsyong lumabas. Boss, nandito ka na pala. Tumango si Yezuan at direktang nagtanong, ang iyong ama. Nang marinig ni Yezuan na binanggit ang kanyang ama, nagpakita si Chanho ng walang magawang tingin sa kanyang mukha, at pagkatapos ay nagsabi, Boss, ang makamandag na gas ng aking ama ay umatake sa kanyang puso, at maging ang kanyang pagka-Diyos ay nadungisan, natatakot ako na hindi ito magtatagal. Okay lang, tara na, dalhin mo na ako sa tatay mo, napino ko na ang antidote.
Mahinang sabi ni Yezuan. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagpatigil kay Chanho at sa lahat ng Tianlong drunk shrimp clansmen na naruroon. Marunong ka lang magpahalaga pagkatapos mong mawala. Matapos makaranas ng hindi mabilang na mga pagbabago sa nakalipas na taon at kalahati, nalaman ng mga tao ng Tianlong Drunk Shrimp Clan sa unang pagkakataon kung gaano kahalaga sa kanila ang kanilang patriarch. Ang Tianlong Drunken Shrimp Clan na wala ang Tianlong Divine General, masasabing wala sila. Sa sandaling ito, nang sabihin ni Yezuan na ang antidote ay napino, paanong hindi sila masasabik? Boss, nagsasabi ka ba ng totoo? Ibig mong sabihin, nakaligtas na ang tatay ko. Maaari mong subukan, ngunit hindi ko magagarantiya ang tagumpay. Mayroong mga 7 antas ng kumpiyansa. Kung gusto mo o hindi ay depende sa iyong sariling pagpipilian. 7 layer na pagkakahawak. Ang puso ni Chanho ay hindi maipaliwanag na nabigla, hindi banggitin ang ika-7 antas ng pagkakahawak ngayon, kahit na may unang antas na pagkakataon. Handa siyang subukan, at naniniwala akong si Tianlong ay magiging pareho. Kung tutuusin, ang mamuhay na parang baldado tulad ngayon, mas mabuti pang mamatay. Sa sandaling ito, dahil may 7 antas ng kumpiyansa, bakit hindi ito pahalagahan? Hindi nag-atubili si Chanho, at dinala si Yezuan sa kwarto ng general ng Tianlong. Oo naman, tulad ng inaasahan ni Yezuan at Chanho, nang marinig ni Yezuan na pinipino ang antidote, mayroon siyang 7 antas ng kumpiyansa na ma-detoxify niya ang general ng Diyos ng Dragon. Ang Heavenly Dragon God ay sisang-ayon ng walang anumang pag-aalinlangan. Okay, I'm willing to try it. Anyway, living like this right now doesn't make any sense at all. Not to mention the 7-level chance, even if it's 1/2 level. Susubukan ko rin. Ang Dragon God ay magiging sobrang excited. Ngunit si Yezuan ay hindi nagmamadaling gawin ito, ngunit patuloy na sinabi sa Heavenly Dragon God General, may isa pa akong dapat sabihin sa iyo. Ang iyong pagka-Diyos ay nadumihan na, kaya kailangan kong i-detoxify ang iyong pagka-Diyos. Kapag ito ay nagtagumpay pagkatapos nito, hindi ko na maibabalik sa iyo ang iyong mga pira-piraso ng iyong pagka-Diyos. Handa ka pa ba? Sa orihinal, ang paghihigpit na ito ay inilagay sa Wando Pill. Ngunit sinabi ni Yezuan Chanho na ang Diyos ng Heavenly Dragon God General ay nadumisan, kaya pansamantalang nagbago ang kanyang isip. Sa halip na lihim na gamitin ang Wando Pill para kontrolin ang Heavenly Dragon God General, mas mabuting gamitin ang Godhead Shards para kontrolin ito ng bukas palad. Naniniwala ako na ang Heavenly Dragon God ay hindi makakatanggi. Oo naman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Yezuan, ang Heavenly Dragon God General ay nag-alinlangan lang sandali, at pagkatapos ay direktang sinabi, oo, kung kaya kung mag-detoxize talaga, kung gayon ang buhay ko ay orihinal na ibinigay mo, at natural na paglingkuran ka. Dahil may isip ni Tianlong Shen ito para sa kanyang sarili, walang alinlangan na ito ay isang magandang bagay para kay Yezuan. Direktang ibinigay ni Yezuan ang Wando Pill sa Heavenly Dragon God General nang walang pag-aalinlangan. Tandaan, ito ang paraan upang labanan ang lason gamit ang lason, kaya magiging lubhang hindi ka komportable sa proseso. Kung mabubuhay ka dito, mabubuhay ka. Kung hindi mo ito mabubuhay, mamamatay ka lamang sa trahedya. Nang walang pag-aalinlangan, nilunok ng Heavenly Dragon God ang 1 poison pill sa isang lagok, at pagkatapos ay sinabing, walang anuman para mabuhay at magdusa ng kaunti. Bahagyang tumanggo si Yezuan, ngunit agad na hiniling kay Chanho na ilikas ang lahat. Maging sina Chanho at Yezuan ay hindi siya pinayagan na manatili. Mabuhay man ang iyong ama, nakikita niya lamang ang kanyang sarili. Sa oras na ito, ang iyong ama ang pinakamaliit na may istorbo, kaya lahat, kasama ka, ay dapat umalis. Mabuhay ka man, tingnan mo ang iyong sarili, paglikha. Sinunod na ni Chanho ang mga salita ni Yezuan, at natural na hindi siya magdadalawang isip sa sandaling ito. Bagamat nag-aatubili siyang humiwalay, sinundan pa rin ni Kuyo si Yezuan at umalis. Tuldok. Sa mga susunod na araw, halos buong Tianlong Drunk Shrimp Clan ay naririnig ang masakit na dagandong ng Tianlong God. Ngunit ang lahat ay nagkunwaring hindi ito naririnig o nakikita, tahimik lamang na nagdarasal sa kanilang mga puso nang hindi sila iniistorbo. Pagkatapos ng lahat, itinuro na ni Yezuan na kapag ang Heavenly Dragon God ay magde-detoxify,
Walang makakaistorbo sa kanya. Sa isang kisap mata, 7 araw na. Sa loob ng 7 araw, ang buong Tianlong Drunk Shrimp Clan ay hindi nagpahinga sandali, ngunit tahimik na naghintay.